Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ngayon po ay lakas loob kong ipinadala ang sarili kong karanasan. Matagal ko po itong sinubukang kalimutan. Sa totoo lang, tuwing naiisip ko ang mga nangyari nung bata pa ako, nanlalamig pa rin ang buong katawan ko sa takot. Nagsimula ang kalbaryo namin dahil sa isang malaking mansyon dito sa aming probinsya. Walang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa ng mga nakatira doon sa loob. Mataas ang bakod nila at may mga nagbabantay na malalaki at mababagsik na aso. Misteryo ang bahay na yon, lalo na at may mga pahiwatig na pinamumugaran ito ng masasamang nilalang. Sa karanasan ko po, susubukan naming alamin kung ano ang sikreto nila. Magagawa ko ito sa pamamagitan ng isang kakaibang kakayahan na noon ko lang din nalaman, ang astral vision. Para sa mga hindi po pamilyar, ang astral vision o astral travel ay ang kakayahan ng isang tao na ihiwalay ang kanyang kaluluwa o astral body sa pisikal na katawan. Sa madaling salita, habang natutulog o nakapikit ako, nagagawa kong lumabas at maglakbay sa ibang lugar nang hindi namamalayan ng iba. Nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga mata. At nakakapasok ako sa mga lugar na sarado nang walang nakakakita. Sana po ay mapili nyo ang kwento kong ito, Sir Blair. Siya nga po pala, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Tolits. At ito ang aking kwento. Sobrang init ng hapon na yon, pero parang wala kaming pakialam. Kaming tatlo, nina Jared at Janus, ay nakatayo lang sa gilid ng kalsada, nakatingala at titig na titig sa pinakabagong bahay dito sa aming baryo. Sa halos 10 taon namin sa baryo, ay noon lang kami nakakita ng ganong kaganda na bahay. Parang mansyon na napapanood lang namin sa TV o nakikita sa mga pelikula. 3 palapag ang taas nito. Kulay puti at dark gray ang pintura. Kaya mukhang sosi at modernong-moderno. Ang daming malalaking bintana na gawa sa makapal at itim na salamin. Ang ganda din ng bakod nila. Sementado na. May mga matutulis na bakal sa itaas. Pero ang nakapukaw ng atensyon naming tatlo ay yung malaking gate na gawa sa bakal. Nakabukas ito ng bahagya. Parang may pumasok o lumabas na kotse at nakalimutang isara. Grabe! Ang laki, no? Parang kasya ang mga bahay natin sa loob niyan. Oo nga eh. Sino kaya nagmamay-ari niyan, no? Hindi ko alam. Pero alam nyo, nung minsang nakita ko, nakasakay sila sa van. Maraming sakay na bata. Siguro mga anak yun ng may-ari. Tapos nakita ko, ang dami nilang tauhan na lumalabas diyan kapag gabi. Sa gabi lang sila lumalabas? Bakit? Aswang ba sila? Puro ka naman kalokohan, Tolits eh. Sa ganda ng bahay na yan, sa palagay mo, mga aswang ang nakatira dyan? Sinang-ayunan naman ni Janus ang sinabing yun ni Jared. Ang sabi niya, yung mga aswang daw ay nakatira lang dapat sa mga liblib na lugar at sa mga kagubatan. Kayo naman, nagbibiro lang naman ako eh. Masyado kayong patole. Ikaw talaga. Ginagawa mong biro lahat. Mamaya marinig tayo na may-ari niyan eh. Magalit pa sa atin. Oo na, hindi na. Pero talagang ang ganda, no? Ano kayang nasa loob niyan?
Siguro, madami silang mga mamahaling laruan sa loob. Ang swerte naman ng mga bata na yon. Gusto niyong makita? Tara, silipin natin ang loob. Uy, bawal yun. Private property yan eh. Saka tignan niyo to, may CCTV. Kapag nahuli tayo, lagot talaga tayo. Sos, yan ka na naman tolits eh. Pinairal mo na naman ang pagkaduwag mo eh. Sisilip lang naman tayo eh. Tignan mo, bukas yung gate. Tsaka mukha namang walang tao. Wala ring guard. Tignan lang naman natin eh. Hindi naman tayo magnanakaw eh. Nauna na silang maglakad ni Janus. Lumapit sila sa nakabukas na gate. Sumunod na rin ako dahil ayokong maiwang mag-isa sa labas at matawag na duwag ng mga kaibigan ko. Pagpasok namin sa gate, dahan-dahan ang mga hakbang namin. Parang mga ninja na ayaw makalika ng ingay. Mas lalo kaming namangha nang nasa loob na kami. Ang luwag ng garahe. Kasya siguro ang 4 na malalaking kotse. Tapos, ang ganda ng mga tiles sa saig. Makintab at madulas. Lumapit kami sa mismong bahay. Hinawakan ni Jared yung malaking haligi at hinimas-himas yun. Wow! Ang kinis, tol! Hindi magaspang tulad nung sa school natin. Hinawakan ko din yung pader at dingding. Oo nga, ang lamig at sobrang kinis ng pintura. Amoy bagong gawa pa nga. Amoy pintura at semento. Si Janus naman ay pumunta sa may bandang salamin na bintana malapit sa pintuan at pilit na sumisilip sa loob. Idinidikit pa ang mukha niya sa salamin. Sabi niya ay wala daw siyang makita masyado sa loob, kundi isang malaking TV. Lumapit kami at sumilip na rin. Pero maya-maya lang ay may narinig kaming mababa at nakakakilabot na tunog. Nagkatinginan kaming 3. Galing sa likuran namin ang tunog. Paglingon namin, literal na nanigas ang aming binti nang makita ang 3 malalaking aso. Kulay itim at brown, mukhang mga Rottweiler. Hindi ko alam ang eksaktong breed nila, basta ang alam ko ay sobrang laki nila, hanggang bewang yata namin ang taas. Nakalabas ang mga pangil nila, tumutulo ang laway at nakatitig sa amin ng masama. Huwag kayong tatakbo. Sabi ni Lola, kailangan kalmado lang tayo para hindi nila tayo habulin. Pero dahil sa sobrang takot, hindi napigilan ni Jared ang sarili niya. Umiyak siya at bigla ay kumaripas ng takbo palabas sa gate. Dahil doon ay sabay-sabay na tumahol ng sobra ang mga aso at hinarap kami ni Janus. Tumakbo na kayo! Hindi kayo sasanduin ng mga atog yan! Bilis! Takbo na, Janus! Tolits! Bilisan nyo! Janus! Tama si Jared! Tara na! Takbo na tayo! Tumakbo ako ng napakabilis palabas sa gate. Pakiramdam ko ay lumipad na yung mga paa ko sa sobrang bilis. Nakalabas na ako at nadapa pa sa sementong kalsada dahil sa pagmamadali. Pero hindi ko na ininda ang sugat ko sa tuhod. Tumayo ako at lumapit kay Jared. Pero paglingon namin sa loob ng gate, nandumo kami sa aming nakita. Naiwan si Janus sa loob. Siguro dahil sa gulat at takot, ay hindi pala niya nagawang tumakbo. Inatake siya ng mga aso. Kinagat ang kanyang binti, tiyan at leeg. Sigaw siya ng sigaw at humihingi ng tulong. Pero hindi namin siya magawang lapitan, lalo pa at talagang mababangis ang mga aso. 3 na silang nakakagat sa kanya. Yung isa ay pilit pa siyang hinihila. Tapos yung isa naman ay panay ang hablot at kagat sa tagiliran niya. Tulong! Tulungan niyo kami! Yung kaibigan namin kinakain ng aso! Saklolo! Sobrang brutal nang nakikita namin. Wala pang 1 minuto, duguan na si Janus. Pilit niyang sinisipa yung mga aso gamit ang isa niyang paa at isinasangga ang kanyang kamay. Pero napakalakas ng mga ito. Panayang iyak at palahaw niya.
hanggang sa nakita namin yung dahan-dahang pananamlay ng katawan ni Janus. Janus, huwag kang mamamatay! May darating na tulong sa'yo! Tulong! Tulungan niyo kami! Kawawa naman yung kaibigan ko! Dahil sa malalakas na sigaw namin ni Jared, naglabasan ang mga tao sa mga kalapit-bahay. Tumakbo papalapit si Mang Berto na may hawak na 2x2 na kahoy. Sumunod din ang iba pa naming mga kapitbahay. Pagpasok nila sa gate, akmang hahampasin na sana ni Mang Berto ang asong nakakagat sa hita ni Janus. Pero bigla siyang napaurok. Umangil kasi ito ng napakatindi. Tapos ay humarap sa kanya ang pinakamalaking aso at akma siyang susunggaban. Yung mga kasama niya ay kumuha ng mga bato at binato nila ang mga aso. Pero parang hindi naman sila tinatablan. Mas lalo lang silang naging mabangis. Tuloy pa rin sila sa paglapa at paghila kay Janus. Umiiyak na rin kami ni Jared sa tabi. Tolits, si Janus, mamamatay na ba siya? Kasalanan natin to eh. Dapat hindi tayo pumasok. Tama ka. Hindi talaga tayo dapat pumasok dito. Kasalanan natin to, Jared. Kawawa naman tuloy si Janus. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang malaking pintuan sa harap ng mansyon. Lumabas ang isang lalaki. Bruno, Max, Rocky, stop! Parang may magic. Biglang tumigil ang 3 aso. Binitiwan nila ang dugo ang katawan ni Janus. Pumwesto sila sa likod ng lalaki. Nakaupo lang habang dinidilaan ang dugo sa kanilang bibig. Lumapit yung lalaki kay Janus na nakabulagta. Saka siya tumingin sa amin. Sino ang nagpapasok sa batang ito? Nagkatinginan ang mga tao. Napayuko kami ni Jared. Nanginginig sa takot at kaba. Hindi kami makasagot. Bakit siya pumasok sa bakuran ko nang walang paalam? Galit na galit ang lalaki. Wala man lang bakas ng awa sa mukha niya. Kahit nag-aagaw buhay na ang kaibigan naming si Janus sa harapan niya. Samantala, sa gitna ng tensyon, ay narinig namin ang malakas na boses ni Mang Kevin. Janus! Ang anak ko! Tabi! Tumabi kayo! Mang Kevin! Agad na lumapit si Mang Kevin kay Janus. Diyos ko, Janus, anak. Anong nangyari sa'yo? Anak! Anak, gumising ka! Janus! Pumasok siya sa bakuran ko na walang paalam. Kasalanan niya yan. Anong sabi mo? Kasalanan ng anak ko to? Paano ito naging kasalanan ng isang bata? Walang hiya ka pala eh! Magdanakaw ang anak mo. Dapat lang sa kanya yan. Hindi magdanakaw ang anak ko. Anong ginagawa niya sa loob ng bakuran ko? Kaya nga ako naglagay ng aso eh. Kasi maraming magdanakaw na umaaligid dito sa baryo ninyo. Walang hiya ka. Kung ano-ano pang sinasabi mo, mananagot ka dito. Ididemanda kita. Nagpapatawa ka ba? Bakit? May pera ka bang pandemanda? Mag-ubusan tayo ng yaman. Sige, hindi kita uurungan. Mapera ka lang, Vicente. Kaya ganyan kakayabang. Pero itong tatandaan mo, kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko sasantuin ang mga demonyong aso na yan. Papatayin ko silang lahat. E di subukan mo. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay. Hindi na nakasagot si Mang Kevin. Dahan-dahan niyang inangat ang wala ng malay na katawan ni Janus. Binuhat niya ito at inilabas sa gate. Tumawag kayo ng ambulansya para awan niyo na. Sa dala meron ako. Hindi siya pwedeng mamatay. Parang awan niyo na, tulungan niyo kami. Nakita kong naglabas ng cellphone ang lalaki. Tatawag ako ng ambulansya. Pero tandaan niyo, gagawin ko to bilang tulong.
Ako na rin ang magbabayad ng lahat ng mga gastusin sa pagpapagamot. Makalipas ang halos 10 minuto ay dumating ang ambulansya. Mabilis na pinasok si Janus sa loob. Umiiyak pa rin si Mang Kevin habang nakasakay para samahan ang kanyang anak. Habang paalis ang ambulansya, umiiyak naman kami ni Jared. Napatingin kami sa loob ng gate. Nandun pa rin yung lalaki. Nakatingin sa amin habang naglalakad palapit sa gate. Anong tinitingin-tingin nyo? Umalis na nga kayo sa tapat ng bahay ko. Magsiwi na kayo. Tapos na ang palabas. Grabe ka! Ang sama-sama mo! Ikaw na nga yung nakasakit. Ikaw pa ba tapang? Ano sabi mo? Gusto mo bang malapa din ang aso? Teka, tama na po yan. Hindi po kayo dapat nananakot ng ganyan. Halika na, Jared. Umuwi na tayo. Baka mahawa pa tayo sa sama ng ugali ng lalaking yan. Hinila ko na si Jared palayo sa lugar na yon. Walang nagsalita sa amin hanggang sa pareho na kaming nakauwi sa kanya-kanya naming tahanan. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko si Lola na nagluluto. Abalang-abala siya sa paghahalo ng niluluto niyang ginisang sayote. Tolit siya po. Himalaya ta at hindi kayo inabot ng dilim sa paglalaro. Opo, Lola. Hindi na po. Gusto ko na po magpahinga. Sandali lang. Bakit nabubugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Lola, si Janus po kasi. O bakit si Janus? Inaway ka niya? Ano nangyari? Kinuwento ko kay Lola ang lahat. Wala akong itinago sa kanya. Mula simula hanggang sa dumating ang ambulansya na nagdala kay Janus sa ospital. Inilarawan ko kay Lola kung paano nilapa ng mga aso ang kaibigan ko. Tapos ay kung gaano kasama ang ugali ng may-ari ng mansyon. Habang nagkikwento ko, nakita ko ang pagbabago ng itsura ni Lola. Gulat na gulat siya at bakas sa mukha niya ang galit. Napahawak siya sa dibdib at napailing. Diyos ko, kaawa-awa bata. Sobrang lupit naman ng may-ari na yon. Bakit siya nag-aalaga ng mababangis na aso tapos hinahayaan lang niyang nakawala sa garahe? Oo nga po eh. Pero sabi po niya ganun daw po talaga kasi bakuran daw po niya yun. Kahit na. Oo, private property niya yon. Pero may kapabayaan pa din siya. Alam niyang may mga mababangis siyang alaga. Dapat ay hindi niya pinapabayaan na nakabukas ang gate niya. Dapat palagi niya itong dinodouble check. Humarap siya sa akin at medyo tumaas ang boses niya. Pero hindi dahil galit siya sa akin, kundi sa tindi ng emosyon. Pero Tolits, makinig ka sa akin, iho. Kahit sabihin nating irresponsable ang may-ari, mali rin talaga ang ginawa ninyo. Hindi porket nakabukas ang pinto ng gate, pwede nyo nang pasukin yun. Private property yun, apo. Hindi nyo dapat pinapasok. Tama po kayo, Lola. Kasalanan po talaga namin. Isang malaking leksyon na ito sa inyo. Sa susunod, matuto kayong rumespeto sa kung ano ang hindi nyo dapat gawin. Hindi nyo alam kung anong panganib ang naghihintay sa loob ng mga bakuran na hindi nyo naman pagbabay-ari. Opo, Lola. Hindi na po mauulit. O sige na, maghilamos ka na muna doon at ihahanda ko ang altar natin. Magdarasal tayo pagkatapos mo magbihis. Tumango ako at dahan-dahang naglakad papunta sa banyo. Paulit-ulit akong naghilamos. Nang matapos akong maglinis ng katawan, ay nagbihis naman ako sa kwarto. Saka ako humarap kay Lola na noon ay nakaluhod na sa harap ng altar namin. Tumabi ako sa kanya at nakisabay na manalangin. Ipinagdasal namin ang kaligtasan ng aking matalik na kaibigan.
Pagkatapos naming magdasal, ay umusal pa si Lola ng mga latid na panalangin habang nakapikit ang kanyang mga mata. Nang matapos kami, ay pinatay niya na ang kandila at naupo kami sa sala. Kinuha niya ang luma at makapal niyang Biblia sa itaas ng kabinet. Inilapag niya ito sa lamesa at binuksan sa may bandang gitna. Tapos ay ibinigay niya sa akin. Tolit siya po. Basahin mo ito. Dito sa mga salmo. Kabanata 34, versikulo 17 hanggang 18. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Ang Diyos ay hindi malayo sa inyo, nina Janos. Alam niya na nagsisisi kayo. Pero tandaan mo, ang pagsisisi ay hindi lang salita, kundi dapat nyo ding iwasan na maulit ang inyong pagkakamali. Opo, Lola. Hindi na po talaga mauulit. Magpapakabait na po ako. At pati po sila Janus at Jared. Sasabihin ko po na magpapakabait na kami. O siya, ngayong tapos na tayo. Maghahanda na ako ng hapunan natin para makapagpahinga ka na rin ng maaga. Sige po, Lola. Agad na naghanda si Lola ng makakain namin para sa hapunan. At nang kumakain na kami, bigla akong natigilan nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas at sunod-sunod na alulong ng mga aso sa buong baryo. Kakaiba ang hatid ng ingay na yon. Parang hindi lang basta kahol o alulong, dahil parang may kinatatakutan ang mga aso. Para silang umiiyak. Pati si Lola ay napatigil din sa pagmuya. Panay ang antanda niya ng krus. Jesus Mariosep, bakit ganyan ang alulong ng mga aso? Nakakatakot nga po, Lola. Para po may lalabas na multo. Hindi lang bulto, Tolets. Sabi ng mga matatanda doon sa amin, kapag ganyan ang alulong ng mga aso, yung para man tumatangis at mahahaba tapos ay matagal, may nakikita silang kaluluwa o may dilubyong paparating. Saka pakinggan mong mabuti. Para bang may sinusundan sila na mas malakas na alulong. Lola, baka po yung mga aso po ni Vicente yun. Ganyan po yung boses ng pinakamalaki kanina eh. Abay, ganun ba? Nako, masama ang kutob ko, apo. Parang may masamang magyayari. O may nangyari na. Ang alulong ng aso sa gabi ay hindi magandang senyales. Sige na, ubusin mo na yung pagkain mo at matulog ka na para makapagpahinga ka ng maaga. Ipinagpatuloy ko ang pagkain. Yung mga alulong tuloy pa rin, pero hindi na namin pinansin ni Lola. Nang matapos akong kumain, inutusan niya akong pumasok sa aking kwarto. Siya na daw ang bahala sa mga hugasin at pagliligpit ng aming pinagkainan. Agad akong nahiga sa kama, pero hindi ako makatulog. Isang oras ang lumipas, ay hindi ako dinalaw ng antok. Para akong natroma sa nangyari. Kasi kapag ipinipikit ko ang aking mga mata, biglang parang nakikita ko si Janus at yung nangyari sa kanya. Napapabalikwas ako ng bangon, lalo na at parang narinig ko yung huling sigaw niya ng paghingi ng tulong. Paulit-ulit yon hanggang sa parang ayaw ko nang pumikit. Nakatitig na lang ako sa kisame ng bahay namin. 2, 3 hanggang 4 na oras ay ganun pa din. Nung medyo malalim na ang gabi, saka ko lang naisipan na magdasal. Lord, please naman po. Sana po'y alisin niyo po ang nasa isip ko. Gusto ko na po sanang matulog eh. Kasunod nun, ay nagdasal din ako ng isang ama namin, isang Aba Ginoong Maria
at luwalhati. Nang matapos ko ang dasal, tumitig ulit ako sa kisame hanggang sa hindi ko namalayan ay nakatulog na pala ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising ako sa lakas ng katok sa aming pinto. Tolits! Tolits! Si Janus! Boses yun ni Jared. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita ko si Lola na pinagbuksan na ng pinto ang kaibigan ko. Nakita ko siya. Namumutla ang kanyang muka at hingal na hingal dahil sa pagtakbo. Agad akong lumapit. Tolits! Si Janus! Wala na siya! Patay na siya! Sabi ni nanay, madaling araw daw nung malagutan siya ng hininga sa ospital. Ano? Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Jared. Hindi pa patay si Janus. Kagabi lang nagdasal pa kami ni Lola para sa kanya eh. Sabi ni Lola, malakas si Janus. Pagagalingin siya ng Panginoon. Hindi ako nagbibiro, Tolit. Ang totoo niyan, dumaan na ako sa bahay nila kanina. Nakita ko doon sa bakuran nila, yung malaking tarpaulin niya. Yung kinuha ng graduation natin nung grade 4. Pinaayos na ng pulinarya yung pagbuburulan sa kanya. Wala na talaga si Janus, Tolit. Iniwan na tayo ng tropa natin. Hindi. Kawawa naman si Janus. Patay na siya. Bakit siya pa? Bakit kailangan mamatay ni Janus? Dahil lang sa mga asog yun. Iyak ako ng iyak. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napaupo ako sa sahig habang si Lola ay agad akong niyakap. Sabi ni nanay, hindi na raw kinaya ng katawan niya. Masyado raw maraming dugog na wala. Tapos yung mga kagat daw, malalalim talaga. At sakit siguro doon. Kasalanan natin to, Jared eh. Kung hindi tayo nagayang pumasok doon, sana buhay pa si Janus ngayon. Eh di sana, nag-aabang na siya sa atin doon sa labas para maglaro tayo ng text. Tumahan na kayong dalawa. Mabuti pa ay maupo tayo sa sopa at mag-uusap tayo. Naglakad kami papunta sa sopa. Nang makaupo na kaming tatlo, tinitigan kami ni Lola ni Dora. Baga po, bakanig kayo sa akin. Huwag ninyong sisihin ang mga sarili ninyo sa nangyari sa kanya. Pero Lola, totoo naman po sinabi ni Tolits eh. Ako po nagaya sa kanila na pumasok kami sa loob. Nangyari na ang nangyari, Jared. Hindi niyo na maibabalik ang buhay ng kaibigan niyo. Hindi siya matutuwa kapag makikita kayong malungkot. Kilala niyo si Janus, hindi ba? Masayahing bata yun. Gusto niyo ba na umiyak din siya? Hindi po, Lola. Tama yan. Ang gawin niyo na lang ay magdasal. Ipagdasal niyo na sana ay mabilis siyang tanggapin ni Jesus sa paraiso. Para naman maging masaya at mapayapa ang kaluluwa ng kaibigan ninyo. Nagkatinginan kami ni Jared. Kita ko sa mga mata niya ang matinding pagsisisi. Tapos ay yumuko siya. Pinaglaruan niya ang dulo ng kanyang t-shirt na basang-basa na ng luha at sipon. Makalipas ang ilang segundo ay tumango siya ng bahagya. Sige po, Lola. Magdadasal po kami. Sana po hindi siya mahirapan papunta kay Jesus. Kaya nga po, Lola. Saka, gusto ko din po magdasal at hihingi po ako ng tawad sa kanya. Sana mapatawad niya kami. Kasi iniwan namin siya. Kaya siya nakagat ng aso. Sana hindi po siya galit sa amin. Hindi galit yon. Mabait na bata si Janus. Totoo po yan, Lola. Pero Lola, yung tatay po niya, nakita ko po kanina tulala po. Nakatitig po doon sa tarpaulin ni Janus. Ang lungkot-lungkot po niya. Tapos, bigla po siyang sisigaw.
Napapatayin daw po niya ang may-ari ng aso. Galit na galit po siya, Lola. Ganun talaga. Nagdadalamhati pa kasi siya sa pagkawala ng anak niya. Hayaan na lang muna natin. Magiging maayos din ang lahat. Sa atin ba? Hindi ba siya galit? Bakit naman siya magagalit sa inyo? Wala namang kayong kasalanan sa nangyari. Pareho lang din kayong mga bata. Ano ba ang alam nyo sa panganib? Ang may kasalanan ay yung taong nagpabaya sa mga hayop nila. Kaya uulitin ko, huwag niyong sisisihin ang mga sarili ninyo. Pero Lola, natatakot po kay Mang Kevin. Baka po pagalitan niya po kami. Hindi magagalit yon. Talaga po? Oo naman. Hay nako. Sige na, Jared. Umuwi ka na muna sa inyo at magbihis ka. Magpaalam ka sa nanay mo. Saka bumalik ka dito at sasamahan ko kayo sa labay ni Janos. Umalis na si Jared para makapaghanda. Ako naman ay pumasok na rin sa kwarto at nagbihis. Kinuha ko ang paborito kong sapatos at dahan-dahang isinuot yun. Pagkatapos ay lumabas na ako at naupo sa sala para maghintay. Halos 1 oras din kaming nag-abang ni Lola bago muling bumalik si Jared. Sa kanya na namin nalaman na dumating na ang bangkay ni Janos at inaayos na ang burol sa bahay ni Mang Kevin. Lumabas na kaming 3 at naglakad. Ngunit habang naglalakad kami sa kalsada, napansin kong nagbubulungan ang mga kapitbahay namin. Hayaan nyo na. Huwag nyo nila silang pansinin. Nagpatuloy kami nang matanaw namin ang puting tent sa tapat ng bahay ni Mang Kevin. Tumigil si Jared sa pagakbang. Lola, ayan na po. Mabuti. Halina, tara na sa loob. Huwag kayong matakot. Nandito tayo para kay Janos. Pagpasok namin sa bakuran, nakita ko na yung puting kabaong na napapalibutan ng mga puting kortina. Sa gilid nito nakaupo si Mang Kevin. Nakatingin lang siya sa may sahig, walang kibo, at parang estatwa sa kanyang pwesto. Dahan-dahan kaming lumapit. Nararamdaman ko yung kakaibang tingin ng mga tao sa aming dalawa ni Jared. Kinabahan ako, pero nagpatuloy lang kami sa paglalakad nila Lola hanggang sa makalapit kami sa kabaong. Nakikiramay po kami sa inyo, Mang Kevin. Nandito pala kayo. Opo, gusto po naming makita si Janos. Talaga? Ayan oh. Tignan nyo. Masaya ba kayo na nandyan sa kabaho ng anak ko? Sige, tignan nyo. Hindi po sa ganun, Mang Kevin. Hindi po kami masaya. Sobrang sakit din po para sa amin na makita siyang ganyan. Masakit? Di ba kayo ang kasama niya? Kayo ang nag-aya sa kanya para pumasok sa bakuran ng hayop na mayaman na yun. Kung hindi nyo tinawag ang anak ko dito para maglaro, buhay pa sana siya. Tapos ano? Nung may dumating na mga aso, iniwan nyo? Pinabayaan nyo siyang lapain ng mga asong yun? Sorry po. Natakot po kami sa mga aso eh. Akala po kasi namin, nung tumakbo kami ay nakasunod po si Janos. Akala? Dahil sa maling akala ninyo, namatay ang anak ko. Napanood ko yung CCTV. Iniwan nyo siya habang tumatakbo kayo para iligtas ang sarili ninyo. Ang anak ko, ang hinarap ng mga aso na yun. Humagulgul na si Jared sa tabi ko. Ako naman, parang nanuyo ang lalamunan. Gusto kong sabihin na sorry po, Mang Kevin, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Ang tanging nagawa ko na lang ay umiyak ng tahimik habang nakatitig sa kabaong ng matalik naming kaibigan. Sorry na, Janos. Sorry. Sorry kung iniwag ka namin. Sorry kung hindi kita nahila. Kung alam ko lang sana, hindi ko na kayo inaya sa loob.
Sana ako na lang ang nakagat at hindi ikaw. Sorry? May babalik ba ng sorry ninyo? Ang buhay ng anak ko. Kayo ang huling kasama niya. Kayo ang nagyaya sa kanya sa impyernong bahay na yun. Sana nga, ikaw na lang ang nakagat at namatay. Hindi ang anak ko. Kevin, huwag ka naman ganyan magsalita sa mga bata. Kaibigan nila ang anak mo. Hindi nila kagustuhan na nangyari sa kanila. Mahal na mahal nila si Janos. Kaya sana, huwag mong ipasa sa mga bata ang sisi. Napahagulgol si Mang Kevin at itinakip ang dalawang palad sa kanyang muka. Lumapit sa kanya si Lola at dahan-dahang hinaplos ang likod niya. Wala na si Janos. Paano itutuloy ang buhay ko? Aling ni Dora. Paano? Alam kong masakit, Kevin. Walang magulang ang dapat na naglilibing ng kanilang anak. Pero kailangan mong magpakatatag para kay Janos. Isipin mo, kung nakikita ka niyang ganyan, paniguradong hindi siya matatahimik. Sorry po talaga. Kung pwede lang po sanang ibalik yung oras kahapon, ako na lang po nagpaiwan doon. Oo nga po, pero alam naming hindi na may babalik ang oras. Nangyari na po nangyari. Pero ngayon, wala na po si Janos, Mang Kevin. Gusto ko lang pong sabihin na nandito pa rin po kami. Kung kailangan niyo po kaming utusan, sa bahay po ninyo o kahit tagakuha po ng tubig o tagawalis, tawagin niyo lang po kami. Gusto po namin makatulong sa inyo para naman kahit papano makabawi po kami sa pagkukulang namin sa kaibigan namin. Hindi na. Ayoko. Kevin, intindihin mo mga bata. Hindi sila ang may sala sa iyo, kundi yung may-ari ng mga asong yon. Siya ang dapat na magbayad. Siya ang dapat na makonsensya dahil hinayaan niyang mangyari ito sa loob ng bakuran niya. Sa kanya natin dapat hingin ng katarungan, hindi sa dalawang batang ito. Natigilan si Mang Kevin. Sumulyap siya sa kabaong ng anak niya. At doon ko napansin na dahan-dahang lumaylay ang kanyang mga balikat. Ang kaninang matigas at galit na anyo ay nawala. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Tapos ay muli siyang umiyak. Iniangat niya ang kanyang muka. Tumingin siya sa amin ni Jared. Pasensya na kayo, Tolits, Jared. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko lang talaga alam kung sino o kanino ko ibubuhos ang galit ko. Alam kong mahal niyo rin ang anak ko. Inabot niya kami at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa aming mga balikat. Pasensya na kayo. Kung nasigawan ko kayo kanina, alam kong natakot din kayo. Mga bata lang din kayo. Hindi niyo naman alam na ganun pala kabangis ang mga aso na yon. Salamat sa alok ninyo. Pero hindi ko kailangan yon. Ang kailangan ko ay huwag niyong kalilimutang ipagdasal si Janos. Huwag ninyong kakalimutan ang kaibigan ninyo. Opo, Mang Kevin. Hindi po namin siya kakalimutan. Siya nga po. Promise po. Palagi ko po siyang ipagdadasal. Napabuntong hininga si Lola nang makita niyang lumambot na ang loob ni Mang Kevin. O siya, magdasal na muna kayo sa tapat ni Janos. Tapos ay magpaalam kayo ng maayos. Doon muna tayo sa labas. Pagkasabi nun ni Lola, ay lumingon kami ulit sa bangkay ng kaibigan namin. Tol, sorry talaga ha. Alam ko namang naririnig mo ako. Huwag kang mag-alala. Di ka namin kakalimutan. Yung mga jolin mo na naiwan mo sa amin, itatago ko yun. Habang nagpapaalam kami, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagbubulungan ay tila napatigil din. Sige na,
Doon na muna kayo sa labas. Kumuha kayo ng biskwit at juice. Naglakad na kami palabas ni na Jared. Naupo kami ni Jared sa mahabang bench na kahoy sa ilalim ng tent. Tahimik lang kami habang pinagmamasdan ang mga taong paroon at parito. Maya-maya pa, lumabas si Aling Presi, yung kapatid ni Mang Kevin na may dalang disposable cups at nakasunod ang isang lalaki na may dalang malaking pitchel. Agad niya kaming kinausap at nagpatulong sila sa amin na bigyan ng juice at tinapay ang mga bisita. Agad kaming tumayo ni Jared. Sige po, Aling Presi. Kami na po ang mag-iikot at magbibigay po ng merienda. Kinuha ni Jared ang malaking pitchel ng juice habang ako naman ang humawak sa tray ng mga tinapay na may palaman. Nagsimula kami mag-ikot. Maingat naming nilapitan ang bawat bisitang nakaupo sa mga hiniram na silyang plastik. Habang nag-iikot kami, ay narinig namin ang pinag-uusapan ng mga matatanda. Sabi nila, pinuntahan daw ng mga taga-barangay ang may-ari ng mansyon kaninang umaga, pero hindi man lang daw lumabas para harapin sila. Sabi ng mga tauhan nito ay busy ang lalaki at ayaw magpaistorbo. Nagpatuloy kami sa pagbibigay ng merienda at nang matapos ay saka kami naupo ulit sa ilalim ng tent. Napansin kong may tinitignan si Jared. Tolits, tignan mo, oh. Ano pala dito yung mansyon? Oo nga no. Nakakainis tignan, di ba? Ba't ganun? Parang wala talagang pakialam si Sir Vincent, no? Parang hindi sa bakura niya namatay yung kaibigan natin. Ay nako, sinabi mo pa. Baka nga ngayon, nakaupo lang yun at nanonood ng TV. Ay oo, nasilip ko nga eh. Ang laki ng TV niya sa loob. Kaya nga eh. Nagre-relax lang siya tapos tayo dito iyak ng iyak. Kasi patay na ang kaibigan natin. Sana mamatay din yung mga aso niya. At sana makulong siya. Narinig mo, nung umiikot tayo, sabi nung isang kapitbahay, hindi man lang daw nagpakita nung sinusubukan siyang kausapin ng barangay kanina. Ganun talaga siguro kapag maraming pera. Akalaan nila, kaya nilang apakan ng lahat. Pero hayaan mo, makukuha din natin ng hustisya na para kay Janus. Sana nga, tol. Pero paano kung hindi? Paano kung makuha sa areglo? Sa palagay ko, ay hindi papayag si Mang Kevin. Sana nga. Alam mo, dati pangarap kong magkaroon ng ganyang kalaking bahay eh. Pero ngayon, ayoko na. Mas gusto ko na yung maliit na bahay. At least kahit maliit, wala namang halimaw. Tama ka. Mabilis na lumipas ang buong maghapon. Nang mag-aagaw dilim na, niyaya na ako ni Lola ni Dora na umuwi. Sabi niya, kailangan na naming magpahinga dahil hindi raw pwedeng nagpupuyat ang mga batang katulad namin ni Jared. Kaya sumunod na lang ako at umuwi na kami. Maaga nga kaming nagpahinga ni Lola. At dahil sa matinding pagod sa maghapong pagtulong sa lamay, ay nakatulog ako kaagad. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay nagising ako sa boses na nagmumula sa sala. Maagang maaga pa, pero naroon na si Mang Kevin at kausap si Lola. Dahil nandoon sila, nanatili lang ako sa loob ng kwarto, nakahiga. Ayoko sanang makinig sa usapan ng matatanda, pero nang marinig kong gumagaralgal ang boses ni Mang Kevin at tila naiiyak, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong bumangon at idinikit ang tenga ko sa dingding para mapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Aling ni Dora, nakaidlip ako sandali kanina. Napanaginipan ko ang anak ko. Ano bang napanaginipan mo? Kakaiba po eh. Pero parang totoong totoo. Nakita ko ho ang anak ko. Nakatayo sa tapat ng malaking mansyon. Pero hindi naman siya umiiyak. Nakaturo lang siya sa gate. Tapos, may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya? Sabi niya, sa bahay daw na yun ay may aninong magnanakaw ng buhay.
Ano ka mo? Aninong magnanakaw ng buhay? Hindi kaya dahil dun siya namatay? Siguro po. Pero may sinasabi pa po siya. Ano pa yun, iho? Sabi niya, may mga ibon daw na nakakulong sa loob ng malaking hawla. Umiiyak daw ang mga ito dahil hindi sila makalipad. Tulungan ko daw silang makawala dahil marami sila doon. Tulungan ko raw na makauwi bago sila tuluyang maging anino. Tapos, itinuro niya ang pintuan ng mansyon at nakita ko mga batang nakasuot ng puting damit pero wala silang mga muka. Tapos yung mga paa nila ay marumi at maputik. Para akong nakakita ng mga putikang anghel na walang muka. Sus Marioso, nakakatakot naman ang panaginip mong yan. Para kang may gustong ipahiwatig ang anak mo na hindi natin basta-basta maintindihan. Kaya nga po eh. Tapos sabi pa niya, hindi daw aso ang kumagat sa kanya. Eh di ba? Alam naman nating lahat na aso ang pumatay sa anak ko. Natahimik ng matagal si Lola. Dinig ko ang malakas niyang buntong hininga at ang hikbi ni Mang Kevin. Ilang sandali pa ay muling narinig ko ang boses ni Lola. Napakalalim at napakatalinghaga ng panaginip mo. Sa totoo lang, hindi ko rin agad makuha ang ibig sabihin o ipahiwatig ni Janos. Natatakot po ako. Baka hindi matahimik ang anak ko hanggang hindi ko nagagawa ang gusto niyang ipagawa sa akin. Ano ba ang sikreto ng mansyon na yun? Bakit gusto ng anak ko napakawalan ko ang mga ibon na naroon? Ano ba ang mga ibon? Saka bakit niya nasabi na hindi aso ang mga kumagat sa kanya? Hayaan mo muna, Kevin. Huwag mo munang masyadong puwersahin ang isip mo dahil baka lalo ka labang malito. Hayaan mo at sisikapin kong alamin kung anong ibig sabihin ng panaginip mo na yan. Ididibusyon ko yan sa tulong ng aking mga anting-anting at mga dasal para'y maliwanagan tayo. Salamat po. Salamat kung matutulungan niyo ako. Huwag ka munang magpasalamat dahil wala pa naman akong nagagawa. Pero sisiguraduhin kong malalaman natin ang tunay na mensaheng gusto niyang iparating sa'yo. Baka kasi ito maging susi para makuha natin ang hustisyang hinahanap natin para sa kanya. Nanatili akong nakadikit sa dingding at nakinig sa kanilang usapan. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Mang Kevin at narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa palabas ng aming bahay. Hindi muna ako lumabas. Ayokong mahalata ni Lola na kanina pa ako nakikinig sa usapan nila ni Mang Kevin. Ayokong magalit siya sa akin. Nagpalipas muna ako ng halos 15 minuto sa loob ng kwarto bago ako lumabas. Nang sa tingin ko ay ayos na ang lahat. Lumabas na ako ng kwarto. Nakita ko si Lola na nakatayo sa tapat ng isang maliit na mesa sa sala. May hawak siyang isang maliit at lumang baul. Mukhang matagal na itong nakatago dahil punong-puno na ito halos ng alikabok. Maingat niyang ipinatong ang baul sa mesa. Nang matapos ay tumingin siya sa akin. Gising ka na pala, Apo. Halika rito, maupo ka sa tabi ko. Sumunod ako at naupo sa tabi niya. Hindi ko maalis ang paningin ko sa baul. Nang buksan ito ni Lola, nakita ko ang mga lumang gamit na nasa loob nito. May mga maliliit na librito na kulay pula at itim at mga medalyong kulay tanso na may mga nakaukit na kakaibang letra. Ang isa sa mga medalyon ay may nakaukit pang isang mata sa gitna at meron ding isang piraso ng kulay tila tuyong ugat ng puno. Bukod dito, meron ding puting tela na may mga guhit na parabang mapa. Pero puno ito ng mga dasal na nakasulat sa Latin. Lola, ano po ang mga yan? Saka para saan po? Dati namin itong gamit ng lolo mo. Gagamitin ko mga ito para hanapin ang sagot sa panaginip ni Kevin. Ho? Ano pong panaginip yun, Lola?
Sus, huwag ka na nga magkunwari. Alam ko namang nakinig ka sa usapan namin kanina. Napakamot ako sa ulo nang marinig ang sinabing yun ni Lola. Ewan ko ba, hindi talaga ako makapagsinungaling sa kanya. Malakas talaga ang pakiramdam niya. Kumuha si Lola ng isang palangganang tubig at nilagay sa gitna ng mesa. Kinuha din niya ang tuyong ugat at dahan-dahan itong inilubog sa tubig. Pagkatapos, naglabas siya ng isang puting kandila at sinindihan ito. Nagdasal siya. Habang bumubulong siya ay napansin ko na tila sumasayaw ang apoy ng kandila kahit wala namang hangin sa loob ng bahay namin. Lola, ano ginagawa nyo? Albularyo po ba kayo? Para po kasi kayong nagri-ritual eh. Hindi agad sumagot si Lola. Ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw ng maliit na baul. Tapos ay kinuha at binuksan ang librito. May mga pahina doon na may guhit ng mga hayop na tila tao ang anyo. Bigla akong kinabahan. Huwag ka munang magsasalita. Huwag mo na din muna akong kakausapin hanggat hindi pa ako natatapos. Kailangan ko magdasal para makuha ang ibig sabihin ng panaginip ni Kevin. Tumahimik ako at ipinako na lang ang tingin sa kandila. Nakita ko yung usok nito na dahan-dahang pumapaikot kay Lola. Nanatiling nakapikit si Lola at patuloy sa pagdarasal ng pabulong sa wikang hindi ko maintindihan. Seryoso akong nakatitig sa kanyang muka nang bigla siyang dumilat. Walang sabi-sabi niyang kinuha ang kandila at dahan-dahang pinatakan ang tubig sa palanggana. Habang tumatagal, ang mga patak ng kandila ay unti-unting namuo at bumuo ng isang kakaibang forma sa ibabaw ng tubig. Tignan mo, Apo. Tignan mo mabuti kung ano ang makikita mo sa palanggana. Dahan-dahan akong yumuko para masilip ang loob ng palanggana. Sa una, ang mga puting patak ng kandila ay tila kalat-kalat lang. Pero habang tinititigan ko, para bang kusang gumagalaw ang mga ito sa ibabaw ng tubig hanggang sa mabuo ang isang malinaw na anyo. Napasinghap ako at napaatras ng bahagya. Ang namuong kandila ay naging hugis ng isang nilalang na hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko. Meron itong katawan ng tao, pero ang muka ay aso. Tapos yung mga kamay nito ay mahaba at matatalim ang mga kuko na tila nakayakap sa maraming maliliit na bilog. Lola, ano po to? Bakit ganyan po ang itsura? Parang hindi naman po yan tao. Hinawakan ni Lola ang magkabila ang gilid ng palanggana. Nakita kong seryosong-seryoso ang kanyang muka. Pilit na inaaninag ang bawat korte na nabuo mula sa natunaw na kandila. Isang masabang pakitain, Tolit. Ang dilalag na ito sa itsura ng kanyang kuko at tindig. Hindi may kakailang isa siyang masamang espiritu o dilalang na namumugad sa mansyon. Tinitigan ni Lola ang mga maliliit na bilog na nakapalibot sa figura. Kumunot ang kanyang noo at mas lalong lumapit ang kanyang muka sa tubig. Pero itong mga bilog na ito, hindi ko pa matukoy kung ano talaga ang mga ito. Maaaring ito ang mga ibon sa panaginip o maaaring mga bagay na itinatago nila sa ilalim ng lupa. Maging ako ay nahihirapang basahin ito. Ang sabi niyo po ay may namumugad na masamang nilalang sa mansyon. Ang ibig niyo bang sabihin ay aswang ang may-ari nun? Huwag ka magsalita ng ganyan, Apo. Mahirap magbitaw ng paratang. Lalo na't hindi natin lubos na kilala ang mga taong nakatira doon. Ang nakikita natin dito ay maaaring simbolo lang ng kadiliman. Maaaring tao sila na may masamang ginagawa o kaya naman ay may kung anong sumpa sa lupang kinatitirikan ng mansyon nila. Pero maaari ring tama ka. Kaya lang, hanggat wala tayong sapat na katibayan,
Huwag kang basta-basta magsasalita. Hinala pa lang naman ang lahat ng ito. Dahan-dahang kinalawkaw ni Lola ang tubig gamit ang kanyang kanang kamay. Kaya nawala ang anyo ng nilalang at muling naghiwa-hiwalay ang mga puting kandila. Delikado ang mangusga base lang sa nakikita sa palanggana. Kaya atin-atin lang muna ito, Tonits. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Opo, Lola. Wala po akong pagsasabihan, promise. Kumuha si Lola ng basahan at pinunasan ang mesa. Pagtingin ko sa mukha niya, parang may kakaiba. Parang kinakabahan siya na ewan. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at panay ang kanyang buntong hininga. Alam kong may hindi siya sinasabi sa akin na nakita niya. Siguro ay ayaw lang niya akong matakot, kaya itinatago niya ang tunay na kahulugan ng lumitaw sa palanggana. Inobserbahan ko lang siya. Nang matapos magpunas, ay mabilis niyang iniligpit ang mga gamit sa baul. Kahit hindi niya aminin, ramdam ko ang tensyon, lalo na't nakikita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Sige na, lumabas ka muna at maglaro dyan sa labas. Pero huwag kang lalayo. Tumango ako at dahan-dahang naglakad palabas ng bahay. Pag-apak ko sa may pintuan, napansin kong wala halos katao-tao sa kalsada. Maya-maya, natanaw ko si Jared na mabilis na naglalakad galing kanto. Pawis na pawis siya at panay ang lingon sa likuran niya. Nung makita niya ako, mas binilisan niya ang lakad hanggang sa makarating siya sa harap ko. Maputla ang mukha niya at para bang takot na takot. Oh, Tol. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo ah. Tol, may sumusunod sa akin kanina pa. Isang itim na van. Kanina pa yung paikot-ikot dito sa purok natin eh. Tapos nung makita niya ako na naglalakad mag-isa, sinundan niya ako. Kapag titigil ako, titigil din siya. At tinatapatan pa ako. Tapos kapag maglalakad ako, uusad din siya ng daan-daan. Baka naman naghahanap lang ng address at gustong magtanong sa'yo. Hindi, Tonits. Nung tinatapatan nila ako, hindi man lang nila ibinabaan sa lamin. Pero ramdam na ramdam ko na nakatingin sila sa akin mula sa loob. Nakakatakot, Tol. Sunod talaga sa akin. Sigurado ka bang sinusundan ka talaga? Baka nagkataon lang naman. Anong nagkataon na sinasabi mo? Hindi ah. Ang kulit mo naman eh. Sa totoo lang, akala ko nga nung una napaparaning lang ako at nagkataon lang talaga. Pero ilang beses nilang ginawa yun. Kahit saan ako lumiko, nakabuntot pa rin sila sa akin. Napatitig ako kay Jared. Tinitigan ko kung nagbibiro lang ba siya. Pero nakita kong nanginginig ang mga kamay niya, pati na ang boses niya. Magsasalita sana ako para pakalmain siya. Pero biglang narinig namin ang ugong ng isang sasakyan. Dahan-dahang lumitaw mula sa kanto ang isang makintab na van. Wala itong plaka sa harap at sobrang itim ng mga bintana. Imposible na makita kung sino ang nasa loob. Bumagal ang takbo ng sasakyan habang papalapit sa kinakalagyan namin. Yan na yun, Tolits. Sigurado ka? Yan yun? Oo nga. Sige nga, tanungin mo kung naghahanap sila ng address. Ayoko nga. Lalong bumagal ang sasakyan hanggang sa tuluyan nitong huminto sa tapat namin. Naghintay kami sandali at pinakikiramdaman kung may bababa mula sa sasakyan, pero wala. Nanatili itong nakatigil doon habang umaandar ang makina. Ramdam na ramdam ko na pinagmamasdan nila kami ni Jared mula sa loob. Pilit kong inaaninag kung sino ang nasa loob. Pero dahil sa sobrang itim ng tintang bintana, ay wala talaga akong makita. Ilang sandali pa, narinig namin ang mahinang tunog ng pagbaba ng salamin sa bandang unahan ng van. Hindi ito tuluyang ibinaba, sapat lang para masilip namin ang noo hanggang mata ng taong nasa loob. Nakita naming pareho ni Jared ang mapupula at nanlilisik nitong mga mata habang nakatingin sa amin. Ay! Takbo, Tolits! Halimaw!
Sa sobrang takot ko, hindi na ako nakasagot. Tumakbo na din ako nang hablutin ni Jared ang aking braso. Halos magkandabulbul ang mga binti namin dahil sa pagmamadali. Pagpasok namin, agad naming isinarado ang pintuan. Lola! Lola! Oh, ano ba yon? Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Narinig ko ang pagbagsak nyo sa pinto. Lola, may van po sa labas. Isang itim na van. Sinusundan po nila ako kanina pa. Lola, ito po ang sinabi ni Jared. Huminto po sila sa tapat natin. Tapos, ibinaba po ng konti yung bintana. Lola, nakita po namin. Yung mata niya po, pulang-pula. Nanahimik si Lola ni Dora. Nakita kong humigpit ang hawak niya sa suot niyang rosaryo sa leeg. Pula ang mga mata. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Opo, Lola. Halimaw po ang nasa loob. Dahan-dahang lumapit si Lola sa bintana at sandaling sumilip. Nang matapos, ay kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng asin at isang botelya ng benditadong langis mula sa aming maliit na altar. Huwag kayong lalapit sa bintana. Maupo lang kayo dyan sa sopa at huwag lilikha ng anumang ingay, maliwanag ba? Nagkatinginan kami ni Jared at sabay tumango. Nanatili kami magkatabi sa sopa habang pinanonood ang ginagawa ni Lola. Nagsimula siyang magdasal. Tapos ay kumuha ng isang dakot na asin at dahan-dahang isinaboy ito sa pintuan at sa lahat ng mga bintana namin sa bahay. Kasunod nito ay binuksan niya ang botelya ng langis at gumuhit ng maliit na krus sa bawat haligi. Lumipas ang ilang minuto at narinig na namin ang pag-arangkada ng sasakyan sa labas, palayo sa amin. Wala na sila. Agad kaming sumilip ni Jared sa awang ng bintana. Nang makita naming wala na nga ang itim na van, doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Lola, ano po ba yung nakita namin sa loob ng van? Bakit po ganun ang mga mata niya? Halimaw po ba talaga yun? Hindi yun halimaw. Tao lang yun na may malalang sore eyes, kaya mapula ang mga mata. Huwag kayong matakot. Alam kong gumagawa lang ng palusot si Lola, pero hindi na ako kumibo. Iniligpit niya ang asin at langis, saka muling humarap sa amin. Pero sa ngayon, huwag muna kayong lalabas ng bahay. Dito lang muna kayo sa loob maglaro. O kaya ay magbasa kayo ng libro. Marami kayong pwedeng mabasa dyan. Tumingin lang kayo. Sige po, Lola. Ay, oo nga pala. May ibibigay ako sa inyo. Muling lumapit si Lola sa altar at kinuha ang maliit na baul. Binuksan niya ito at mula doon ay may kinuha siyang 2 piraso ng kwintas na kulay tanso at may palamuting mga medalyon. Nang makuha niya to, ay sinarado niya na ang baul at saka lumapit sa amin. Ibinigay niya sa amin ang mga kwintas na yon. Ano po to, Lola? Proteksyon yung dalawa yan. Laban sa balas at sa mga masasamang elemento. Basta't isuot nyo yan. At wag na wag din yung aalisin sa mga katawan nyo kahit anong mangyari, okay? Kinuha ko ang kwintas at isinuot ito sa leeg ko. Ganun din ang ginawa ni Jared. Opo, Lola. Salamat po rito. Pagkatapos namin magpasalamat kay Lola, ay inaya kong pumasok si Jared sa kwarto ko para kunin ang mga laruan na doon ko itinago sa ilalim ng kama ko. Nang mailabas ko ito, ay hindi naman namin to kagad nilaro, kundi naupo kami sa tabi ng kama, nakasalampak sa sahig. Pareho naming tinitignan ang mga kwintas na ibinigay sa amin ni Lola. Ang ganda nito, Tolits, oh. Parang anting-anting lang sa mga napapanood nating pelikula ni Coco Martin. Ang astig, di ba? Saka, maporma siya tignan. Bagay na bagay sa akin. Parang tunay na agimat. Sa akin din naman, Jared eh. Bagay na bagay din. Feeling ko tuloy may superpower na ako na panlaban sa mga masasamang loob. Ano ka mo?
panlaban sa mga masasama? Teka, naisip ko lang, Tolits. Sa palagay mo ba magagamit natin tong panlaban kapag nagpakita na naman yung taong may sore eyes na sinasabi ni Lola? Siguro, kasi sabi ni Lola, protection daw to eh. Pero Tol, naniniwala ka ba na tao yung nakita natin kanina? Sure ba talaga na may sore eyes lang yun? Para kasi hindi naman sore eyes yun eh. Kasi pati naman yung itim ng mata niya, nagkulay pula din, di ba? Yun nga eh. Kung sore eyes lang yun, bakit kailangan magsaboy ni Lola ng asin sa mga pinto at bintana? Di ba ginagawa lang naman yun kapag may aswang? Nakakatakot naman. Kung ganun, posibleng aswang yung nakasakay sa van. Pero bakit kanila sinusundan? May atraso ka ba sa kanila? Wala ah. Alam mo namang nagpapakabait na ako ngayon eh. Hindi na nga ako nangungupit kay tatay para lang may pambili ako ng text eh. Siguro napagtripan lang ako ng mga yun kasi nga mag-isa lang ako naglalakad sa kalsada. Siguro nga, Jared. Naku, kailangan natin mag-ingat kasi hindi pa natin alam kung aswang ba talaga sila o tao. Kaya ikaw mangako ka sa akin na hindi mo uhubarin yung kwintas mo ano man ang mangyari. Kahit maliligo ka at matutulog. Mag-promise ka sa akin Oo na, promise. Hindi ko to tatanggalin kahit anong mangyari. Para mawala ang kaba namin, hinarap na namin ang koleksyon ko ng text. Namili muna kami ng mga text at unahan kami sa mga may nakaprint na Dragon Ball Z at Ghost Fighter. Dahil para sa amin, malalakas na pamato ang mga yon kapag lumaban. Nang makapili na kami ng kanya-kanyang pambato, tumayo na kami at nagsimula na ang bakbakan. Nag-appear kaming dalawa, sabay bitaw sa mga text na nasa pagitan ng aming mga daliri. May papektos-pektos pa kaming nalalaman. Lumipad ang mga ito sa ere bago dahan-dahang lumapag sa sahig. Pagbagsak, nakita namin ang resulta, isang tao at isang ibon. Yun! Sabi sa'yo eh. Malakas si Goku. Panalo ko. Sus, nakachamba ka lang eh. Napakamot ako sa ulo habang nagbabayad ng isang text sa kanya. Sa sandaling yun, habang nagpapatuloy ang masaya naming paglalaro at asaran, sandali naming nakalimutan ang takot namin sa aswang. Nawala sa isip namin ang itim na van at ang mapupulang matang nakasilip kanina. Maya-maya pa ay narinig namin ang boses ni Lola mula sa kusina. Tolits, Jared, halina muna kayo dito at magmerienda kayo. Tama na muna ang laro. Agad kaming nagkatinginan ni Jared at mabilis na nagligpit ng mga text. Tapos ay lumabas kami ng kwarto at nagunahang pumunta sa kusina. At doon ay nakita namin ang bagong luto na turon at isang pitsil ng malamig na juice. Wow! Ang sarap naman po ng merienda, Lola. Ang bait niyo po talaga. Sos, nambola ka pa. O sige na. Kumain na kayo. Ubusin niyo lahat ng niluto ko ha. Bawal ang nagugutom dito sa loob ng bahay ko habang hindi pa ako nakapagluluto ng tanghalian. Kumuha ako ng isang piraso at agad na kumagat. Malutong at matamis, pero kahit masarap ang kinakain namin, bigla akong natigilan nang maalala ko si Janus. Paborito din kasi niya ang turon at ito ang palagi niyang nire-request kay Lola kapag dito kami sa bahay naglalaro. Sandali akong napatulala. Hindi mo ba gusto ang niluto ko, Apo? Masarap po, Lola. Kaso po, naalala ko pong bigla si Janus. Lola, pwede po ba natin siyang dalhan ito mamaya sa lamay? Paborito po niya kasi ito eh. Oo naman. Sige, magtatabi ako at magdadala tayo mamaya ng para sa kanya. O sige na, kumain ka na. Opo, Lola. Salamat po. Pagkatapos naming maubos ang merienda, tumayo na si Jared at nagpaalam sa amin ni Lola. Lola, Tolits, uwi na muna ako ha. Baka kasi nahanap na ako ni nanay eh. Hindi pa naman ako nagpaalam sa kanila. Kaninang lumabas ako ng bahay. Teka, akala ko ba
Nagpapakabait ka na. Yun ang sabi mo kanina, di ba? Eh bakit umalis ka nang walang paalam? Oo na, hindi na po mauulit. O sige na, uuwi na ako. Lola, sige po, mauna na po ako. O sige, apo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Ay, teka. Tignan mo muna. Kung may makakasabay ka sa paglalakad mo riyan sa kalsada kasi delikado na naglalakad kang mag-isa. O kaya naman ipatawag ko na lang kayang nanay mo para sunduin ka rito. Wag na po Lola, okay lang po ako. Siguradong wala naman na po yung itim na van, kaya hindi na po ako natatakot. Tatakbo na lang po ako para mabilis akong makauwi. O sige. Lumabas na si Jared at kinuha ang kanyang tsinelas at nag-thumbs up pa sa akin bago mabilis na tumakbo palayo. Nang wala na si Jared, pumasok na ako sa loob ng kwarto ko. Ewan ko ba, bigla kong inantok matapos kong magmerienda. Humiga ako sa kama at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako ng mahimbing. Ilang sandali lang habang nakahiga ako, bigla kong naramdaman na parang gumagaan ang katawan ko. Para akong lobo na unti-unting lumulutang paitaas. Nung una, akala ko ay nananaginip lang ako. Pero nang tignan ko ang kama, laking gulat ko nang makita ang sarili kong katawan na mahimbing na natutulog. Hala, ano to? Patay na ba ako? Sinubukan kong hawakan ang sarili kong kamay na nakapatong sa tiyan ko, pero tumagos lang ang mga daliri ko. Nagsimula na akong kabahan ng mga oras na yon. Para lang akong usok na hindi nakakahawak ng anumang bagay sa loob ng kwarto. Halos maiyak na ako kasi ang nasa isip ko noon ay baka nga patay na ako. Pero nang muli kong tignan ang katawan ko, nakita ko itong humihinga. Buhay pa ako. Pero bakit? Bakit ako lumabas sa sarili kong katawan? Anong meron? Ano bang nangyayari sa akin? Dahil sa kaba at kuryosidad, lumabas na ako ng kwarto. Tumagos lang din ako sa pintuan palabas. Pero isang nakakasilaw na liwanag ang agad na sumalubong sa akin. Napapikit ako at napatakip ng mga mata dahil sa sobrang tindi nito. Nang unti-unting nawala ang liwanag, nalaman kong wala na ako sa sala. Kundi, dinala ko ng liwanag na yon sa labas. Napadpad ako sa hindi kalayuan sa bahay namin. At doon, may narinig akong umiiyak at sumisigaw. Bitiwan niyo ako! Tulong! Lola! Tolits! Tulungan niyo po ako! Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ko si Jared na pilit kinakaladkad ng dalawang lalaki na nakaitim. Hawak nila si Jared sa magkabilaang braso. Nagpupumiglas ang kaibigan ko. Sipa siya ng sipa at kawag ng kawag. Dahil sa sobrang pagpupumiglas niya, ay nahablot niya ang sarili niyang kwintas at nalaglag ito sa lupa. Pagkatapos nun, ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng itim na van. Bumaba mula doon ang may-ari ng mansyon. Kita sa kanyang muka ang pagkainis habang nakatingin sa kanyang mga tauhan. Ano bang ginagawa nyo? Bakit hindi ba kagad isa kaya sa loob? Bilisan nyo na! Kapag nawala ng bisa ang dinasal kong orasyon, magigising ang lahat ng taong nasa ilalim ng mahika ko. Nagmadali ang mga lalaki sa pagbuhat kay Jared. Pakawalan niyo ako! Wala akong ginagawa sa inyo! Pakawalan niyo ako! Maingay ka, masyadong bata ka. Magpasalamat ka. At kailangan ka pa namin ng buo. Dahil kailangan namin ng maraming katulad mo ngayon. Kundi, kanina pa kita pinatay. Kaya wag mong ubusin ang pasensya ko. Anong sabi mo? Ano ba kasi kailangan mo sa akin? Bakit mo ako kinikidnap? Pakawalan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Walang makakarinig sa'yo, bata. Kaya wag ka nang mag-aksaya ng laway. Lumapit ang lalaki kay Jared at may ibinulong na hindi ko maintindihan. Para siyang umusal ng orasyon. Sa isang iglap, biglang lumaylay
ang katawan ni Jared at pumikit ang kanyang mga mata. Nakatulog siya ng mahimbing. Agad siyang isinakay sa loob ng van at mabilis na humarurot papalayo. Si Jared! Tinangay siya! Biglang bumalik ang nakakasilaw na liwanag at naramdaman ko ang malakas na hila pabalik sa katawan ko. Para akong nahulog sa malalim na butas at ilang sandali pa, bigla kong napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal ako at basang-basa ng malamig na pawis. Mabilis ang tibok ng puso ko, nanuyo ang lalamunan ko at nanginginig ang buo kong katawan. Dali-dali akong bumangon kahit nahihilo pa. Hinanap ko kagad si Lola. Nakita ko si Lola, nag-aayos ng mga plato. Lola! Lola! Bakit, Apo? Ano ba nangyari sa'yo? Lola, si Jared po. Kinuha nila. Isinakay po sa itim na van. Apo, ano ba sinasabi mo? Nakita ko po, Lola. Kidnap po siya ng mga lalaki. Paano mo naman makikita yun, Apo? Eh di ba nandiyan ka lamang sa silid mo? Sumilip ako kanina sa'yo at nakita kitang mahimbing ang tulog. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi po. Kanina humiwalay po ang kaluluwa ko sa katawan ko at dinala po ako sa kalsada ng isang maliwanag na ilaw. Natigilan si Lola. Binitiwan niya ang hawak na basahan at tinitigan ako ng diretso sa mata. Totoo bang nangyari yan? Hindi ka ba nagbibiro, Apo? Hindi po, Lola. Maniwala po kayo. Nakita ko po talaga. Tapos nakita ko po yung lalaking may-ari po ng mansyon. Siya po ang pasimuno sa pagkidnap po kay Jared. Siya po ang may pakana, promise. Saka, kaya ko pong patunayan na totoo ang sinasabi ko. Doon po sa kalsada, nalaglag po yung kwintas na ibinigay niyo po sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lola. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palabas ng bahay. Halika, ituro mo sa akin kung saan nangyari yan. Lumabas kaming maglola. Pagdating namin sa lugar, ay agad kong kinausap si Lola. Dito na po, Lola. Dito po mismo sa pwestong to. Yumuko si Lola at may kinapa sa damuhan sa gilid ng kalsada. Nang iangat niya ang kamay niya, nanlumo ako. Hawak niya ang napigtas na kwintas ni Jared. Sabi ko na po sa inyo, Lola eh. Nakita ko po talaga. Dito po siya dinukot. Nakita ko silang isinakay siya sa van. Hindi po ako nananaginip lang. Totoo po ang lahat ng nakita ko. Naniniwala na ako sa iyo, Apo. Hindi ko kinistyon ang sinabi mo. Nagugulat lang ako dahil hindi ko akalain na sa murang edad mo ay lalabas agad ang ganyang kakayahan sa iyo. Po? Kakayahan? Ano pong ibig niyo sabihin? Hinawakan ako ni Lola sa balikat at inakay pabalik ng bahay. Habang naglalakad kami, seryoso ang kanyang muka. Samantala, habang pabalik kami ng bahay, ay nakita namin na lumabas ng kanilang bahay ang mga kapitbahay namin. Parang normal lang ang lahat sa baryo. Yung mga tao, parang walang kaalam-alam sa nangyari kay Jared. Bakit po ganyan sila? Hindi ba nila narinig si Jared kanina na sumisigaw at tumingi ng tulong? Wala na ba silang pakialam sa kapwa nila? Balot ng mahika ang buong lugar na ito, Tolits. Kaya huwag kang maingay. Tayo lang ang nakakaalam ng totoo. Mabilis kaming naglakad, pabalik. Nang makapasok kami sa loob, agad na ikinandado ni Lola ang pinto at bintana namin. Maupo ka at may pag-uusapan tayo. Ano po yun, Lola? Tungkol sa kakayahan mo, Apo. Ang naranasan mo kanina ay tinatawag na astral projection. Humihiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan habang pansamantala kang nahihimbing. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yan. Sa pamilya natin, iilan lang ang pinagkalooban ng ganyang espesyal na regalo. At sa palagay ko, may kinalaman ang suot mong medalyon kung bakit napaaga ang paglabas ng kakayahan mong yan. Ito pong medalyon ni Lolo? Tama ka. Marahil ay naramdaman nito ang panganib na papalapit.
Kaya nagsilbi itong tulay para magising ang lakas at kakayahang yan sa loob mo. Kung ganun, nagising ito para makita ko kung ano nangyayari sa kaibigan ko. Gusto ba ng medalyon na iligtas ko po si Jared? Oo, Apo. Dahil hindi aksidente na sa dami ng tao rito, ikaw ang nakakita sa kanila habang ang lahat ay tila nakatulog ng mahimbing. At yung proteksyon na nilagay ko kanina, yun ang dahilan kung bakit hindi tayo tinablan ng mahika niya. Pero nakatulog po ako. Talagang inantok ka lang dahil busog ka. Sa bagay, pero paano po? Susugod ba tayo sa mansyon? Ngayon na po ba? Hindi, Apo. Hindi tayo pwedeng sumugod doon ng basta-basta. May mga tauhan siya at hindi natin alam kung anong klaseng itim na mahika ang nakabakod sa paligid ng lugar na yon. Saka kahit alam nating sila ang kumuha, kailangan natin baka siguro kung saan mismo nila itinago si Jared sa loob ng pansyon. Hinawakan ni Lola ang magkabilaang balikat ko. Seryoso siyang tumitig sa akin. Kung nakita mo siya kanina gamit ang iyong kaluluwa, ibig sabihin, ikaw lang ang susi para mahanap siya nang hindi ka napapansin ng mga kaaway. Ano pong gagawin natin? Kailangan nating gamitin ulit yan. Ang astral projection po ba? Oo. Kailangan mong kusa at kontroladong palabasin ang espiritu mo sa iyong katawan. Kailangan mong gamitin ang kakayahan mo para makapasok ng ligtas sa loob ng mansyong yon. Alam mo kung nasaan si Jared, kung ilan sila, at kung anong klaseng misteryo ang itinatago nila sa lugar na yon. Pero Lola, paano kung makita po nila ako? Paano kung di na po ako makabalik dito? Nandito ako para gabayan ang katawan mo. Hindi kita pamamayaan. Habang nag-uusap kami ni Lola, biglang nagkaingay sa labas ng bahay namin. Binuksan ni Lola ang bintana at nakita namin na may nagtatakbuang mga tao. Agad na lumabas si Lola nang mapansin niya ito at nag-aalala ang muka ng mga kapitbahay namin. Agad niyang tinanong ang isa kung ano ang nangyayari. Sabi nila ay papunta ang mga yun sa barangay hall para humingi ng tulong dahil nawawala daw ang kanilang mga anak. Bigla na lang daw silang naglaho nang wala man lang bakas. Hindi nagtagal, dumating ang mga magulang ni Jared. Tinanong niya kung nagawi siya sa amin. Mahinahong sumagot si Lola at kinumpirmang naroon nga sa amin si Jared, pero kanina ay nagpaalam na itong umuwi. Umalis ang mga magulang ni Jared at pumunta sa barangay hall para humingi din ng tulong. Halika na, Apo. Pumasok na tayo sa loob. Hindi na tayo nakakasiguro kung ligtas pa ba tayo rito sa labas. Mukhang malakas at tuso ang kampo ng mga demonyong yan. Mga bata ang target nila. Kailangan kitang ingatan. Sige po, Lola. Mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi pa man kami nakakaupo sa sopa ay biglang may kumatok. Dahan-dahang lumapit si Lola sa pintuan at binuksan niya ito ng bahagya. Si Mang Kevin ang nasa labas. Pinapasok siya ni Lola at agad kaming naupo sa sala. Agad na napunta ang usapan sa nagaganap na gulo sa labas. Bakit nangyayari to, Aling Nidora? Bakit ang daming batang nawawala? May dumukot sa kanila, Kevin. Sino? Kilala niyo ba? Oo, pero wala akong katibayan dahil yung impormasyon ay nanggaling lang kay Tolitz. Tumingin sa akin si Mang Kevin. Anong impormasyon yung Tolitz? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang alam nyo? Nasaan ang mga bata? Ako na lang ang magpapaliwanag. Ang apo ko ay namana niya ang espiritual na kakayahan ng pamilya namin kung saan kayang maglakbay ng kanyang kaluluwa. Nakita niya kung paanong dinukot si Jared, yung lalaki sa mansyon. Siya ang pasimuno ng kidnapang ito. Sinasabi ko na nga, be,
May kaugnayan talaga ang napanaginipan ko sa nangyayari dito sa baryo natin. Aling ni Dora, nakita ko si Janos sa panaginip ulit. Umiiyak siya. Tapos paulit-ulit niyang tinuturo yung mansyon. Tama. Unti-unti ko nang naiintindihan ngayon kung ano ang nangyayari. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo ang lahat dahil kailangan ko munang makasiguro kung magiging magkaparehas ba ang hinala ko sa makikita babaya ni Tolitz. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling ni Dora? Mamaya, paglubog ng araw, magsasagawa kami ng ritual para mapalabas niyang muli ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Pupunta siya sa mansyon para makumpirma kung naroon nga ang mga bata. Paano po kung naroon? May plano na po ba kayo para mahuli natin sila at mailigtas sa mga bata? Hindi ko pa alam. Wala pa akong plano. Wala pa. Pero kailangan ho namin kayo. Kayo lang po may kakayan na lumaban sa mga ganong nilalang, Aling ni Dora. Matanda na ako, Kevin. At isa pa, ay matagal ko nang itinigil ang pagiging albularya ko. Kung ganun, ay kailangan kong kausapin ng mga tao. Kami na po kikilos. Papasukin namin ang mansyon. Kailangan mabawi ang mga bata. At yung mga aswang, papatayin ko silang lahat. Mga salot. Mga walang hiya. Huwag. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Maimpluwensyang tao ang lalaking yon. Kapag sumugod kayo ng walang plano, kayo ang lalabas na masama sa batas. Hindi nakasagot si Mang Kevin. Pero nakita ko sa kanyang muka ang kagustuhan niyang lumaban para mailigtas ang mga bata. Bihag nila ang mga bata, Kevin. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, lalo na hindi pa naman alam kung ano ang ginagawa nila sa mga paslit. Hayaan mo na muna kami ni Tolitz na alamin kung nasaan ang mga bata. Sige ho. Kung yan po ang alam ninyong mas makakabuti. Pero sana ay bilisan natin ang pagkilos dahil baka hindi natin mailigtas sa mga bata. Oo, gagawin ko ang lahat, Kevin, para mapabilis ang pagliligtas natin sa mga bata. Sige ho, uuwi na po muna ako para bantayan ang lamay ng anak ko. Tawagin niyo na lamang po ako kapag kailangan niyo ang tulong ko. Tumango si Lola at hinatid lang ng tingin si Mang Kevin. Nang makaalis na siya, ay muli niyang isinara ang pinto. Pagkalipas ng ilang oras, kasabay ng paglubog ng araw, ay inayos na ni Lola ang isang banig sa gitna ng aming sala. Hindi siya nagsindi ng ilaw na di kuryente, bagkus ay nagsindi siya ng 4 na kandila sa bawat sulok ng banig. Handa ka na ba, Tolitz po? Opo, Lola. Kung gano'n ay mahiga ka na at ipikit mo ang iyong mga mata. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni Lola. Nanatili akong nakapikit habang naririnig ko ang mahina niyang dasal. Ilang sandali pa, naramdaman ko na unti-unting bumibigat ang aking talukap at ang mga bulong ni Lola parang naging uyayi na naghehele sa aking kamalayan hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na ako. At sa muling pagmulat ng aking mga mata ay naroon na ako sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Dahan-dahan ako naglakad. Tumagos ako sa pinto. Sala ang agad kong nakita. Nangingilabot ako habang inililibot ko ang aking paningin. May mga nakadisplay kasi na mga figurin sa may estante at maliliit na mesa para itong mga sanggol na binalot sa putik at ginawang palamuti. Maya-maya, may narinig akong mga yabag. Kahit alam kong hindi nila ako nakikita, nagtago pa rin ako sa gilid ng kabinet. Pumasok sa sala si Vicente, ang may-ari ng mansyon. Max, Rocky, nasa na ba kayo? Dalhin niyo na ang bata rito. Kanina pa naghihintay ang kliyente natin. Huwag niyo siyang paghihintayin. Maya-maya lang ay nakita kong pumasok yung dalawang nakaitim. Hila-hila nila si Jared. Sinindihan ng isang lalaki yung napakalaking TV sa gitna ng sala
may isang lalaking mukha ding mayaman na lumabas sa monitor. O eto, tignan mo kung magugustuhan mo ang isang to. Bagong-bago yan. Marahan niyang hinila si Jared papunta sa harap ng monitor. Ayaw ni Jared, umiiyak siya ng malakas at nagpupumiglas sa pagkakahawak ni Vicente. Bitiwan mo nga ako! Ano bang kailangan mo sa akin? Kung gusto pa mabuhay, manahimik ka. Sumunod ka na lang. Hindi nakinig si Jared. Bagkus ay kinagat niya ang kamay ni Vicente, saka siya tumakbo papunta sa may pintuan. Dahil sa inis, biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Humaba ang nguso niya at tinubuan siya ng makapal at itim na balahibo. Naging isang dambuhalang aswang na aso siya. Mas malaki at mas mabangis pa siya kaysa sa mga asong pumatay kay Janus. Sa sobrang takot, napaupo si Jared sa sahig at umiyak ng umiyak. Bumalik sa anyong tao si Vicente. Bumalik ka sa harap ng TV at ayusin mo sarili mo, bata. Dahil hindi ako mangingiming patayin ka tulad ng kaibigan mo. Walang nagawa si Jared, kundi ang muling tumayo at nanginginig na bumalik sa harap ng monitor. Nagsimula ng magtawaran si Vicente at ang kausap niyang tao. Nang matapos mag-usap ang dalawa, hinarap niya si Jared. Maawa na po kayo. Gusto ko na po umuwi sa nanay at tatay ko. Huwag niyo po akong ibenta. Hindi ako yayaman kapag daawa ko sa'yo. At hindi ako magkakapera kapag isasauli kita sa mga magulang mo. Kaya manahimik ka dyan. Habang nakatingin ako kay Jared, napansin kong putikan ang kanyang mga paa. Hindi ko tuloy napigilan ang magsalita at magtanong. Saan nila kayo dito tinatago? Biglang napalingon si Vicente sa direksyon ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Sino yan? May nakapasok ba rito? Laking gulat ko nang tila narinig niya ang sinabi ko kahit isa lang akong kaluluwa. Agad kong tinakpan ang aking bibig gamit ang dalawa kong kamay at umurong ako sa pinakasulok ng kabinet. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang makitang wala namang ibang tao, ay muli niyang hinarap ang kanyang mga tauhan. Sige na, ibalik yun sa kulungan at magdala pa kayo dito ng ibang bata. Muling kinaladkad si Jared palabas ng sala. Pumasok naman ang isa pang tauhan na may dalang bata at sinimulan ulit ni Vicente ang parehong proseso ng pagbebenta. Hindi ko na pinansin yun. Sinundan ko sina Jared at dalawang tauhan niyang sina Max at Rocky. Pumasok sila sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Walang kahit na anong gamit sa loob ng kwartong yon, kundi isang malaking painting ng babae na may pangid. Hinawakan ito ng lalaki at bahagyang itinulak. Bumukas ang pader. Isa pala itong sikretong lagusan na may hagdan pababa. Sa dulo ng daan ay nakita ko ang isang napakalawak na silid. Dito ko naintindihan kung bakit putikan ang mga paan, Jared. Basang lupa at puro putik ang buong saig sa lugar na yon. Nakita ko napakaraming bata sa loob. Nakakulong sila sa isang malaking bakal. Umiiyak sila at takot na takot. Naalala ko yung napakinggang kong panaginip ni Mang Kevin. Ito yon, yung mga anghel na walang muka. Sila yung mga anghel na putikan ang paa. At sila din yung maliliit na bilog na inaakap ng aswang sa tawas ni Lola. Lalapitan ko sana si Jared, pero bigla kong narinig ang boses ni Lola ni Dora na tinatawag na ang aking pangalan. Muli, nilamon ako ng isang nakakasilaw na liwanag. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko kagad si Lola. Alam ko na po. Kung nasan sila, tulungan po natin sila. Si Jared po, ibibenta na po ni Vicente. Niyakap ako ni Lola at nang medyo kumalma na ang pakiramdam ko, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng aking mga nakita. Ilang minuto ang lumipas
biglang nagkaingay sa labas ng bahay namin. Nang buksan ni Lola ang pinto, nakita namin ang marami naming mga kapitbahay na pinangungunahan ni Mang Kevin. Hindi namin alam na naihanda na pala niya ang kanyang mga kaibigan at pati na ang mga magulang ng mga nawawalang bata. May mga hawak silang mga sandata. Aling ni Dora, hindi na po namin kaya maghintay. Susugurin na po namin ang masyon. Ayos yan. Tama-tama lang ang dating ninyo. Alam na namin kung nasaan ang mga bata. Talaga ho? Oo. Kaya magtulungan tayo na mailigtas sila sa kamay ng mga aswang na yon. Tama. Magbabayad ng mahal ang lalaking yun. Maibibigay ko ng ustisya para sa aking anak. Kaya humanda na tayo. Susugurin na natin ang mansyon. Huwag tayong matatakot. Nauna tayo sa baryo na ito. Ipakita natin na hindi sila ang hari dito. Nagsigawan ang taong bayan. Ramdam ko ang gigil at galit nila. Para silang mga leon na handang pumatay para sa kanilang mga anak. Sa udyat ni Lola, sabay-sabay kaming naglakad patungo sa mansyon. Pagdating namin doon, wersahan nilang sinira ang kandado ng gate hanggang sa bumukas ito. Sa itaas ng biranda ay naroon si Vicente. Gulat na gulat ito nang makita kami. Tumayo siya at nagpakawala ng malakas na sipol. Mula sa madilim na sulok ng hardin, mabilis na lumabas ang 3 dambuhalang aso. Agad nilang inangilan ang mga tao. Yan! Yung mga aso na yan ang pumatay sa anak kong si Janus. Mga kasama! Sugod! Agad nilang inatake ang mga aso dahil sa basbas ng benditadong langis ni Lola sa kanilang mga sandata. Naging madali para sa kanila na mapatay ang 3 aso. Hindi nagtagal ay nagbalik sila sa tao nilang anyo bago tuluyang namatay, nasunog at naging abo. Tolits, iho. Ngayon na. Samahan mo mga magulang ni Jared papunta sa kinaroroonan ng mga bata. Kami na ang bahala rito na makipaglaban sa hayop na aswang na yan. Hinila ko ang kamay ng tatay ni Jared. Alam kong ito na ang pagkakataon namin para mailigtas sila. Bago kami pumasok ng mansyon, ay narinig ko pa si Lola na nagdasal. Ginamit niya ang lahat ng makapangyarihang orasyon at dasal na natatandaan pa niya. Habang papalayo kami, naririnig ko ang boses ni Lola na umaalingaw-ngaw sa paligid. Samantala, nang nasa loob na kami, ay itinuro ko na sa mga kasama ko ang lagusan. Itinulak namin ang pader at bumukas ang sikretong pinto. Bumaba kami hanggang sa makarating kami sa malaking kulungan. Pilit na sinira ng mga kasama namin ang bakal na rehas at nang mabuksan ito, agad na nagsitakbuhan ang mga bata palapit sa kanilang mga magulang. Nakita ko si Jared na patakbong lumapit sa akin at niyakap niya ako ng maigpit bago niya lapitan ang kanyang mga magulang. Doon ko naramdaman na sa wakas, ligtas na ang lahat. Inalalayan namin ng mga bata palabas ng lagusan. Pagdating namin sa labas ng mansyon, nakita naming nahuli na nila si Vicente. Nakahandusay ito sa lupa at duguan. Parang amal nyo na! Pakamalan nyo na ako! Marami akong pera! Lahat ng kayamanan ko sa loob ng mansyon ko, ibibigay ko sa inyo! Kahit magkano sabihin nyo lang sa akin, basta hayaan nyo lang akong makaalis! Sa tingin mo ba, ay masusulan mo kami? Hindi lahat ng tao ay katulad mong nasisilaw sa kinang ng ginto. Ang mga anak namin, ang tunay naming kayamanan, isang yaman na hindi matutumbasan ng marumi mong pera. Hayop ka, demonyo ka! Sa huling hudyat ni Mang Kevin, tuluyan na siyang kinaladkad ng mga tao sa madilim na bahagi ng baryo. At ang huli naming narinig bago kami mag-uwian ay ang malakas na sigaw ni Vicente. Tinignan ko si Lola ni Dora. Tapos na ako. Wala na kayong katatakutan dito sa ating baryo. Wala na ang mga aswang. Lumipas ang ilang buwan na at unti-unting bumalik ang sigla sa aming baryo. Ang dating mansyon ni Vicente
ay tuluyan ng ginaba ng mga taga-baryo upang burahin ang madilim na alaalang iniwan ito sa mismong lugar kung saan ito nakatayo. Nagtulungan ang pamunuan ng barangay at ng simbahan na magpatayo ng isang maliit na kapilya at isang palaruan para sa mga bata. Si Mang Kevin naman, matapos mailibing si Janus, ay naging aktibong katuwang na ng barangay sa pagbabantay sa aming lugar. Kahit wala na ang anak niya, baka sa mga mata niya ang kapayapaan tuwing pinapanood niya ang mga batang masayang naghahabulan sa kalsada. Kahit papano, panatag na ang loob niya. Alam kasi ni Mang Kevin na dahil sa tapang niya, wala ng batang mawawala at wala ng magulang na mawawalan ng anak. Sa gitna ng laban na aming hinarap, napatunayan ko na kapag buong baryo ang nagkaisa, walang anumang aswang o kasamaan ang kayang tumibag sa amin. Sa oras ng panganib, ang pagtutulungan pala talaga ang ating pinakamalakas na sandata. Ang samahang ito ang nagligtas sa amin noon at kampante na akong ito rin ang maglalayo sa amin sa anumang banta na darating pa sa hinaharap. Dahil sa nangyari, hindi lang basta magkakapitbahay ang turingan namin sa isa't isa. Pamilya na kami at hanggat magkakasama kami, hinding-hindi na muling maghahari ang dilim sa aming munting baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay may natutunan kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo din pong kalimutan na isubscribe ang aking channel at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan sa mundo ng kapapalaghan. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.